Alam ko siya yung tawag. Good morning! Yeah, so, pero ang pinaka-latest kong pinagtrabuhan bago ko na-involve sa network marketing, isa rin po ako sales coordinator. Yan. So, almost, mga 13 years na ako nagtatrabaho. And, bago ko na-involve sa Crowd One, syempre una-una kong salamat po ako sa aking upline, sa direct sponsor ko, si Mon Camalogin Godet, at si Upline Julie Galieha. Sila po yung dahilan kung bakit ako nasa digital business dito sa Crowd One. Ayan, so ako, kwento lang ako ng konti. Bago po ako na-involve sa Crowd One, June 19. June 2019, na-invite po ako dito. Pero kagaya ng mga iba, actually yung mga naging ako voice manager to star lang yung na-hit ko. Pero yung mga leaders to for, yung mga downlines na na-invite ko, ano po sila is director to star na sila. So bakit ako naging ganon? Yung mga nanonood po siya na, I hope na ma-inspire po kayo sa experience ko. Kung ito yung tao na join ka rito is, ang gusto mo lang is kumita ng malaking pera. Kung yun po yung pinaka-purpose mo, madali lang mag-print dito. Tayo mo ako kung bakit. Bakit? Kasi po, kung ikaw goal mo lang na kumita, nag-join ka lang para kumita sa ganitong negosyo, madali lang ako mag-print. Kasi karamihan sa mga nag-join dito, ang gusto po nila makuha yung tinatawag na fear of loss. Kumita lang sila, maka-invest silang apat na tao. That time po, kung ano yung naiisip mo ngayon, ganun din po yung inisip ko dati. Pagka-join ko na 6,000, hirap pa ako that time. Kasi bakit? Dati po ako sa, earners po ako sa InGlobal. Naging 2.5 billion circle, naging global ambassador, nakapag-travel po ako sa Hong Kong, sa mga ibang lugar, kahit pa paano. Na-experience ko po yung tinatawag na kahit ako, konting magandang buhay lang. Dumating po yung time yan. Si apply ng Winnie Cruz, sabi ko sa Winnie Castello eh. Yan, si apply Winnie Cruz, kasamahan ko po yan, nag-counter po ako per player sa Ortigas. Diba, kumita po ako doon ng for 9 years, na ginawa ko yung InGlobal, kumita po ako doon ng 5 million. Pag ikaw networker ka, para sa'yo, malaki yun. Tama? Tapos, kaya si Ate Nancy, pinsan ko po siya na nakilala ko lang sa FB, na hindi ko pa nalimalang ko siya pagkakala. Nang dahil po sa pagiging negative ko, sa ganitong business na to, hindi ko siya na-invite kasi bakit? Pagka-join ko po ng June 19, after 2 months po, nag-quit ako kasi bakit? That time, 2019, 20,000 pa lang po yung downline. Ang InGlobal natin nasa 8 million na. So, saan ka maniniwala? Sa 20,000 o sa 8 million? Siyempre sa 8 million. Kaya ang nangyari sa akin, pagka-join ko that time ng 2019 and June, kasi mo nag-join siya June 6, after 2 weeks na-invite ako, hinataw ko naman, naka-invite ko ng 5 tao. So, yung 5 tao niyo, 2 tao po yung tumuloy. Yun po si Richelle Oxo at si Minda Chua. Tapos naka-invite si Richelle Oxo, si Jill Costillas. Guys, ito po yung nakaka-inspire sa ganitong negosyo kasi bakit? So, dati kong company, umabot po ng 7,000 ang leaders ko. Dumating po yung time na naging global ambassador ako, humigita ako doon ng 40,000 a month, uni-level is Thursday pa lang. Diba? Yung iba, isipin nila, malaki na. Siyempre malaki na yun, kaya ako nakapaglabas ng kotse that time eh. Pero yung kotse na yun, hindi kagaya dito sa crowd, na sobrang na-inspire talaga ako. Kasi dito, pag naglalabas sila ng kotse at bumibili ng bahay, cash. Doon po, yung nakapaglabas ako ng kotse, hulugan. Brand new hulugan. Na-stress ako kasi dumating yung pandemic, nahirapan ako nawala yung kotse. So that time, alam mo yung feeling na napanghinaan ka? Kaya nung na-invite ako ni Apmon, tsaka ni Julie dito, kagaya siguro ng iba, na wala rin akong pera. Kasi that time, 6,000, napakalaki yun eh. Tama ko ba? Malaki yung 6,000, lalo na pag wala akong pera, at ang dami-dami yung pakuta. Diba? So that time, yung 6,000 na yun, ginawa ko naman siya ng parang. Kasi bakit? Nag-join ako dito kasi kahiyaan na lang. Kasi bakit? Sila Julie po, tsaka si Apmon, is, downline ko po sila sa dating company. So, nangyari ako sa nag-join ako, tinanabaho ko naman, after nung nakita ko ng fear of loss, kumita ko ng 200 euro, 12,000, nabayaran ko yung 6,000, yung 6,000 tumubo ako after nung nag-quit ako. Yabang ko pa eh, diba? Hindi naman sila nag-quit. Pero ito yung nakakatuwa guys, sa ginawa ko. Pinag-send ko sila sa FB, lahat yun, in-unfriend ko sila si Apmon, sila Julie, si Minda, si Jerry, lahat sila, ang hindi ko lang in-unfriend si Ate Nancy. Friend ko siya. Marami kasi akong FB account, marami akong dami account. Friend ko siya, nakikita ko siya, nagkaroon ng kotse. Lalo na ng 2020 na nagkaroon sila ng yung video nila, nagkaroon sila ng kotse. Sabi ko, totoo kayo nagkaroon sila ng kotse?
Samantalang, pero dati syempre experience ko naman na magkaroon ako ng kotse, nakapag-drive din naman ako. Naisip ko, hindi naman sigurado yan. Mawawala lang. Alam mo yun, pag ikaw pa ng negative na tao, lahat ng makikita mo na taong naging successful, magiging negative ka. Tama ba? Huwag yung sabihin hindi. Kasi ikaw nanonood ngayon. Nagdadalawang isip ka na negative kasi bakit? Pero makikita sa digital business, meron makikita sa wala kang produktong hinahawakan. Samantalang sa global, ultimo product ng kung anong product yung kaya mong ibenta. Kaya mo lang mapajoy. Pero dumating kasi yung time na parang, alam mo yun, nagkakaroon ka ng something na bago. Tama ba? Nagkakaroon ka ng something na bago. Sabi ko, parang, alam mo yung nakikita ko sila sa FB, nagkaroon sila ng mga testimony, nagkaroon ng kotse, tas crush na. Although, kahit pa sabihin natin na, kahit pa sabihin natin na second hand. Pero di ba, pag second hand na nabili mo yung kotse, cash, wala na silang problema. Magkaroon ka ng problem yung company, iisipin mo, wala ka ng problema sa bayan ng monthly. Tama ba? Nakabili sila ng bahay. Ito pang pinaka-na-inspire ko kasi bakit? Si Julie po at saka si Akmon, si Julie po is 1990 pa lang, mag-best friend na kami ng Katina. So magkakilala talaga kami. Ever since bago kami nag-start ng company, kilala ko na si Julie Calleja. So that time na-inspire ko kasi bakit? Pagdating ng 2020 na pandemic, parang naiyak ako. Kasi alam mo si Julie kasi, kilala ko yung buhay nila. Silang magpapamilya, di ba silang magkakapatid? Sinanay sa kaya, lalo sinasabi sa kanya, Jo, matawin mo yung company mo sa dating company sa iyo. Sabi ko sa kanila, sila kasi is namumupahan lang dito sa Pilipinas. Dito sa Manila, pinakaman ako. Sa Manila, kumagandang namumupahan lang sila dito. Ang sabi ko sa amin, walang pakasama sila. Nanalo pa nung kami ng magkasama ng kami. Ang unang bahay nila sa North Fairview. Magkasama kami ni Jusan sa STM. Tapos, na-invite ko siya talaga sa dating company ko. Kasi ang gusto ko sana magbago yung buhay nila. Sabi ko sa kanya, Jo, matawin mo to. Kasi, nakikita ko kasi si nanay at si tatay na sa province, alam ko may yung pool sa Bicol. Sabi ko sa kanya, Jo, kailangan naman magkaroon ka ng sariling bahay. Kasi ako, may bahay kasi kami. Tapos sila, umuwi sila ng Bicol. Payak na eh. Patuloy mo. Umuwi sila ng Bicol. So, hindi kami nakita ng ilang taon, pero blessing in disguise kasi si mama ko, nakita niya si Joanne. Tapos, paano rin? Yan si Joanne. Tapos alam mo, nakita kami ulit. Tapos alam mo nung sabi sa kanila, Jo, tatawin mo ng piano. Wala ko nang patugtugin. Kung wala patugtugin, sabi ko sa kanila, Jo, matawin mo kasi kailangan ninyo magkaroon ng sariling bahay. Kasi ang hirap makupahan sa tanong. Kasi di ba, experience yung makupahan. Ako, hindi ko na-experience eh. Pero nagtumira ko ng kondo, 3 years doon, nakaki na binabayaran ko. Pero sa sitwasyon, sabi ko, Jo, kailangan yung katawin ng company. Kasi bakit? Kailangan yung magkaroon ng sarili. Kasi, alam mo, iba-iba yung bahay na tinitirahan nila, tapos nagkaroon siya ng kasapon. Alam mo ba si Akmon, beto mo lang ha. Hindi ko siya kahit mo kasi ang sungit-sungit niya. Hindi niya ako pinapantay eh. Pero, pumunta ko sa bahay na kasi gusto ko talaga siya i-invite. Pero, nung nakilala ko si Mon, sobrang mabait talaga. Kaya, alam niyo guys, nung 2020 na nakita ko yung bahay nila dito, hindi ko ina-expect. Alam mo yun, kaya tayo ko nagpilong ako sa Jo, ipakita ko yung buhay mo. Ako dati, hindi ko na-experience. Yung pumin ako naman ako sa iyo. Ang goal ko lang is, gumala, pakainin yung mga leaders mo. Pero alam mo, na-inspire ako kasi. Hindi siya na. Kaya, kung kayo na-invite mo sa company, kung yung titignan yung hirap na natin kasi alam niyo, kaya tapon, sinajuri kanya, kaya alam mo, pag napapalusot kayo, sabi ko, Jo, parang kailan lang. 6 years yung ginawa yung A. Pero dito, 2 years lang, kumita ka ng napalaki, hindi ka nito malaki na bahay. Alam mo yun, next, alam mo ba yung in-stop ko yung itong company na to, itong crowd na to. Naramdaman ko na yung feeling at left behind. Sabi ko, sana hindi ako nang nakinig sa mga taong nag-negative sa akin. Sana hindi ako nakinig sa mga taong nag-discourage siya kasi bago alam yung guys yung 2020. Hindi sa naiyak ako kasi may dalawang anak. Inalagaan ko yung nanay ko na alam niyo, nagkaroon siya, alam ni Julie doon,
Noong 2019 ng August, na-hospital yung nanay ko. Kung dati ako hindi ni Julie, pag na-experience ko sa anak niya na nawala. At ang yun, nung dito, at yun, nakiram ko sa kanya ng 10,000, hindi ko pang binabayaran. Alam niyo guys, na-inspire ako. December 13, pumunta ako sa bahay nila dito. Ito mismo yung muna ko pinunta. At ito pa si nanay. Sabi ko, Nay, grabe no, parang kailan lang. Kasi bakit? Ang ganda na ng buhay ni Julie. Di ba? Ang ganda na ng buhay nila. May sarili. Bahay, ano ba yun? At dati yung isip ko na sa kanya, Diyos, kahit simpleng bahay lang na meron view sa Manila. Kasi kung isa na ng people, pumunta siya dito, di ba? Tapos namumukha sila natin. Ngayon, di ko na-exhibit na, ano yun na, makakapagpatayo ng bahay na abutin ng 3rd floor na almost, parang walang 10 million. Tapos, may fortune na hindi mo, dati na eh, natatawa ko yung sabi ang gano'n. Sabi niya, okay na sa akin yung may motor kasi kahit motor ka kasi kusikot ka lang. Tama kasi walang traffic. Pero ano mo ba, nagbabago ang desisyon, depende sa sitwasyon. Kasi bakit? Pag marami ka ng pera, wala ka na ibang paglalagay. Ano nang gagawin mo sa... Kasi dito sa negosyong papasukin mo, ang ibibigay sa'yo dito, yung mga needs mo na eh. Ano ba? Needs wants. Yung mga wants mo na, ano ba yun? Ang mga needs mo kasi kailangan mo araw-araw, pagbayad ng school, ano mo, kailangan ng pamilya mo na. Pero yung wants mo na, mabigyan mo na magandang buhay, anak mo, bumili ka ng magandang bahay, bumili ka ng sasakyan, mag-graduate ka, lahat ano, yung titingin ka na sa, hindi na sa presyo ng pagkain eh. Titingin ka na sa masarap. Kasi kung ikaw na-experience mo parang, pag pumunta ka sa restaurant, kakain ka, tinignan mo lang yung presyo. Guys, dapat tumataw ka. Huwag mong andahin na mayroong isang pamilya na wala kang pera. Di ba? Ang ate mo mawala. Kung meron kang nanay ngayon na umaasa sa'yo, tignan mo yung nanay mo. Pag natutulog yan, nakakita mo siya kasi ang itsura ng isang tao pag natutulog, makikita mo yung hipak. Tignan mo ang nanay mo, tignan mo yung anak mo. Tignan mo kung may kapatid ka. Tignan mo kung meron kang mahal sa buhay, sumuti ka na magandang buhay. Matawin mo doon. Diba? Kasi kung ako nga nakikinig ako sa mga nag-negative sa akin, nag-discourage sa akin, pero anong buhay nagkaroon sa akin ng 2020. Doon ko po na-experience yung inaantay ko yung ayuda para lang may mapakain ako sa anak ko, para lang may kilinig kami. Dumating sa time na alam mo yung parang 20 na lang yung laman ng bulsa ko. Diba? Na-experience mo. Yun ang na-experience mo ngayon. At sasabihin mo, ayaw mong gawin yung ganitong negosyo kasi bakit nahihiya ka. Mas mahihiya ka kung wala pang may ibibigay na magandang buhay para sa pamilya mo. Mas mahihiya ka kung walang laman ng bulsa mo. Diba? Kaya kung yung mga nakikinig po ngayon, huwag po kayo makinig sa mga tao na dinedinig kasi pag ikaw nahirap ka ng pagod, wala ka nang ibibigay pagkain sa pamilya mo, susubo sa anak mo, o gusto mong bigyan ng magandang buhay, mas kailangan na itong matawin ito. Kasi bakit? Puro pinag-tested na maganda po yung company. Puro pinag-tested na may kumikita po at may manito. In just 2 years na ito. Sila ako na nga, in just 4 years. Wala pang 2 years kasi bakit mag-2 years pa lang sila sa June? Magkano na pong kinita? 40 million. Kaya yung makitain niya sa pinagtatrabuhan. Kung 10 years ka na dyan, 20 years, walang nangyari sa'yo, niloloko mo lang sa'yo, pinapagawa mo lang sarili mo. Dapat, ito na gawin mo, kung isipin mo, ang hirap mag-invite mo ito naman. Kasi bakit wala namang madali? Hindi nyo ba alam guys, sa lahat ng pinakamahirap na gagawin mo, hindi mahirap kung mag-invite. Nahihirapan ka lang kasi bakit gusto mo agad kumita ng alam. Gusto mo agad yumaman, wala akong instant millionaire. Kailangan akong trabaho, hindi ba ako, hinataw ko itong camp, ito hinataw ko ito. Yung pagiging millionaire circle, na-experience ko na, pero alam mo yung may ibigay ko sa anak ko, yung mga kailangan ng lagay sa anak ko. Sobrang pasalamat ako kay Julie kasi bakit? Noong 2020, sabi ko sa sarili ko, Lord, ganun ako this opportunity. Pero hindi ko na-expect na mabalik ako ng crowd. Pero alam mo ba, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung may isang opportunity darating sa akin, kahit ang yan, pero nung makita ako sa FTC, Julie, kinamusta niya ako. December 31. December 21, guys, pumunta ako dito, minutes ako tinagakipart. Pagdating ng job, January 3. Hindi ko ba ina-expect yung possible sa result na training nila. Na-inspire ako doon. Na sila kumikita. Tapos ako dati may laman ng bulsa ko.
lahat nakakabili ako ng gusto ko kailangan sa mga anak ko. Kaya sabi ko na January 4, pumunta ako sa bahay nila Julie, pinakopen ko yung account ko, nakakatuwa kasi may laman. Wala akong ginawa, love ko yun, may laman. Kasi bakit? Kahit pa paano, bago ako umalis, may invite naman. Diba? Kasi nakakatuwa, hinataw ko dyan, February 4, naging manager 1 star, March 20, naging manager 3 star. Ngayon po, kagaya sinabi na consultant, hindi lahat makakakontak sa momento kasi bakit sumukang ni Lord. Kung may na-invite kami ng tao sa punta, isang daang tao, mawala silang lahat, sinusubukan ka lang eh. Kasi bakit? Guys, di naman dito. Hindi pwede, bukas milyonary ko, tapos ang bakit paano na ugali mo. Kasi kahit di mo ganyan kami, ugali ng ginagago. Dito kailangan baguhin yung attitude mo. Kasi bakit bago ko yung mama, hindi nyo siya ako magkakasap Julie. Pero hindi ko alam yung word eh. So parang bait nila. Hindi ba nakikita yung apply natin? Kaya nila nga nakita ko eh. Wala akong nakita-apply. Lahat ng nila kumakain sa labas sila dito, hands-on na ginagawin ni Coach. Ikaw ba kaya mo? Diba? Ako sa pero hindi ko kaya. Kasi sa mga bahay na namin dito sa ako eh. Diba? Kasi bakit? Bakit pero ibang kaya mo gawin? Sa totoo lang ganun ako. Sabay namin ito sa puso. Pero kailangan kasi may babagoy ka. Kailangan mismo sa loob ng buhay mo. Magiging mabait ka. Kasi bakit? Dahil tayo marami itong kahawakan ng tao. Kung sa loob pa lang ng bahay mo, hindi mo kaya hawakan ang pamilya mo, hindi mo kaya mag-manage ang negosyo. Dapat sa kami naman pala, nire-respeto man namin ang mahal ka lang. Kailangan na isa ng mahalagaan. Para pagdating ng araw, na magkaroon ka ng malaking grupong kagaya ng Kalapmon, na almost 20,000 leaders. Diba na dapat ang magiging attitude mo? Diba? So, yun lang guys. Maraming salamat. I hope next part na kayo. God will have you.